Alam niyo ba yung tao na iniwan ng lahat, ang kanyang bansa, pamilya at comfort zone, tapos sumunod lang sa utos ng Lord? Oo, si Abraham yun. Kung iniisip mo na imposible ang pangako ng Lord sa buhay mo, prepare ka. Kasi makikita natin dito kung paano niya pinakita ang tunay na faith at obedience. Si Abraham ay ipinanganak sa Ur ng mga Chaldeans at may asawa siyang si Sarah. Sa panahon nila, karamihan ng tao ay nagsisamba sa Diyos-Diyosan. Pero si Abraham ay tumingin sa Lord. Isang araw tinawag siya ng Lord at sinabi, "Leave your country, your people and your father's household to the land I will show you." Walang tanong, iniwan niya ang lahat at naglakbay patungong Canaan, kasabay ng kanyang pamilya sa kabila ng kawalan ng katiyakan at panganib. Nangako ang Lord na gagawin siyang dakila, gagawin siyang ama ng maraming bansa at pagpapalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan niya. Matanda na si Abraham at si Sarah, pero nanalig sila sa salita ng Lord. At sa tamang panahon ipinanganak si Isaac, ang katuparan ng pangako ng Lord. Nang subukin siya ng Lord na ialay si Isaac bilang handog, pinakita ni Abraham ang lubos na pananampalataya, handang sumunod sa utos ng Lord kahit mahirap. Sa huling sandali, pinigilan siya ng Lord at binigay ang kordero bilang kapalit. Nagpapatunay na tapat ang Lord sa kanyang pangako. Namuhay si Abraham ng matanda at iniwan kay Isaac ang kanyang pamana, hindi lang sa yaman kundi sa tipan ng Lord na siya ang magiging ama ng maraming bansa. Mula sa buhay ni Abraham makikita natin ang kahalagahan ng pananampalataya sa Lord kahit mukhang imposible ang sitwasyon. Ang pagsunod sa utos ng Lord kahit mahirap ay nagdadala ng malaking pagpapala. Kung minsan kailangan nating iwan ang comfort zone at magtiwala sa plano ng Lord, kasi ang kanyang timing at pangako ay palaging perpekto. Ang buhay ni Abraham ay reminder na kapag tapat tayo at may faith, gagabay sa atin ang Lord sa bawat hakbang. Sa buhay natin, pwede tayong matuto kay Abraham sa pamamagitan ng pagtitiwala sa pangako ng Lord kahit delayed ito, paggawa ng tama kahit mahirap, at pagiging halimbawa sa pamilya at sa church. Huwag tayong matakot na iwan ang comfort zone natin kapag alam nating ito ang plano ng Lord para sa atin. Laging ipakita ang faith sa gawa at hindi lang sa salita, at siguradong dadalhin tayo ng Lord sa blessing na nakalaan para sa atin. Kaya sa susunod na pakiramdam mo parang imposible ang sitwasyon mo, isipin mo si Abraham. Iniwan niya lahat, sumunod sa Lord, at tinupad ng Lord ang kanyang pangako. Tandaan, ang plano ng Lord ay mas malaki kaysa sa comfort at plano natin. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. I believe in the name of Jesus, amen.